Mr. Chair, pwede po namin itanong, kayo na lang po magtanong kay Secretary Abalos kung sino po yung nag-alok sa kanya ng tumulong para mahuli si Pastor. Kasi yun na yung 10 million po. A bounty of 20 million has been, a reward of 20 million has been given. Sorry, sir. I'm not talking about the 20 million. I'm talking about your announcement of... Just to the chairman. Just to the chairman. In a shoot to kill situation. Naku. Kasi, okay, wait. Let me talk. Ang amin, yung buhay ni Pastor, kasi lahat magkaka-interest na. Hindi na namin alam, NPA ba, priso ba, yung ginagamit ng mga pulis na dinadamitan ng pulis lang. Sir, with due respect, no? Unang-una, hindi ako marunong pumatay. At walang Yung pumatay. kausap ko na pumatay. Mr. Chair, kasi po, yun ang sinasabi, pinapapatay, hindi kami ganun tao. Hindi lahat doon ay mga men in uniform. May mga scalawags doon na police na they are not in service anymore, kinuha nila. Mayroon silang kasamang mga NPA. At ito pa ang malala, meron silang mga kasamang mga preso. Aywan ko saan kinuha, baka sa Dapicol. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Bumuelta na naman ang kampo ng QJC sa naganap na pagdinig sa Senado na pinangumuluhan muli ni Senator Bato de la Rosa. Naging mainit ang palitan ng statement ng dalawang grupo ni na DILG Secretary Abalos at QJC Executive Secretary na pilit nilang itinatanong kung sino nga bang sibilyan ang nagbigay ng pabuya para hulihin ang fugitive na si Pastor Apollo Kibuloy. Simple lang, meron tayong warrant, gusto naming hanapin, any information at all that could help, tumutulong po ito. Pangalawa, tingnan nyo, 20 million to identify donors of Kibuloy. Yan po ang nakalagay. So yung mga tao takot. I-identify natin ano mangyayari. No? So it makes a lot of difference. Kasi ito yun naman isa, it's just an information para lang mahuli at matapos na po ang aming obligasyon sa batas. Yeah, you're saying something? Yes po, kasi gusto lang, Mr. Chair, pwede po namin itanong, kayo na lang po magtanong kay Secretary Abalos kung sino po yung nag-alok sa kanya ng tumulong para mahuli si Pastor. Kasi yun na yung 10 million po, para malaman din po namin kung sino po ang nag-alok. Okay, you want to Yes, respond, Yes, Secretary Abalos? Go ahead. Sinagot naman ito ni DILG Abalos na hindi niya pwedeng sabihin kung sino dahil nga takot umano sila sapagkat tinatapatan ito ng QJC ng 20 million kung sino mang makapagbigay ng impormasyon ukol sa 10 million bounty sa ulo ng pastor. Minister ba ho? Ma'am? Minister? Executive Secretary. Okay. Sana maunawaan po ninyo, no, dahil nagbigay po kayo ng 20 million. Yung mga tao po ngayon ay natatakot for their safety, no? At and it's because of this, sana maunawaan po ng chair at ng committee at ng ating po mga kasama sa KJOC na hindi ko pwede sabihin ng pangalan because precisely of this, of their own safety. Dahil nakalagay po rito, pakilagay mo nga yung nakapost para makita that a bounty of 20 million has been, a reward of 20 million has been given. Sorry, sir. I'm not talking about the 20 million. I'm talking about your announcement of... Just to the chairman. Yung 10 Just to the million. chairman. Sir, pakitanong po kay Secretary Abalos kasi yung 10 million, hindi basta-basta yon. Kasi you're putting the life of our pastor in a shoot to kill situation. Naku. Kasi, okay, wait. Let me talk. Please. Sige, Kasi, sige. diba? Sila po yung nagpalabas nung reward man yan o bounty. Anong motibo? Karapatan din namin sa Kingdom of Jesus Christ. So sabi niya proteksyonan, wala yung 20 million. Ang amin, yung buhay ni Pastor. Kasi lahat magkaka-interest na. Hindi na namin alam, NPA ba, priso ba, yung ginagamit ng mga pulis na dinadamitan ng pulis lang. Kasi yun po ang lumalabas ng mga storya ng mga NPA, mga priso pinalabas, tapos dinadamitan ng pulis. Tapos hindi na talaga namin alam kung sino pa yung nakapalibot sa amin. Meron na rin mga palipaliligid kasi nga, nag-announce na si Secretary ng DILG na merong reward kung sino makaturo o sino ang makapagbigay ng information kung saan si Pastor. So kaming lahat, alis po sa amin, sir, malaman namin kung sino yung gustong tumulong. Kaya din kami on our part, sino yung gustong pumatay kay Pastor? Papakan namin ng 20 million. Pero ang tanong,
kay DILG Abalos. Kasi siya yung secretary ng DILG. Public Ganito lang. If Secretary Abalos cannot for the sake of Say it in transparency. in open Yes. hearing, Opo. executive session, sir, you want to tell me? Well, ganito lang yun, sir, with due respect, no? Una-una, hindi ako marunong pumatay. At walang Ito yung pumatay ko. kausap ko na Hindi, pumatay. Mr. Chair, kasi po, yun ang sinasabi, pinapapatay, hindi kami ganun tao. Okay? Just to put it on its proper perspective. Klaro, kayo na rin nagsabi for any information. No? Hindi kami nagpapatong ng ulo kung hindi po kami ganun. No? Sana maunawaan po ito ni Executive Secretary. I'm sorry but I cannot divulge because of this, Mr. Chair. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Hindi niya ma-divulge, very clear, because takot siya na baka may mangyari. Kasi kasi ninyo nagpatong ng 28 Siyempre, million sir. bounty. Eh, takot Sir, alam mo, kung wala yung argumento ni Secretary Abalos na takot siya na malaman ng taong bayan kung sino yung nagbigay dahil sa counter offer niyo na 20 million, I can force him in a executive session. Kukunin ko talaga yung pangalan. Pero with that, I am also duty bound to keep the identities of these people in confidence dahil nga may counter offer tayo na 20. Intindihan ko. Sana maintindihan natin. so, hindi nila i-divulge kung sino yung magka-interest na magbigay at magtulong kay Pastor. Ganun lang kasimple. Yeah, you heard it from him. Ayaw niyang Okay, so kung ayaw niya, compromise. wala tayong magagawa. Yun naman pala. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, maraming salamat po. Thank you, Secretary Abalos. Thank you. Sa kalagitnaan ng pagdinig ay bumanat na naman muli ang QOJC na noong naganap na raid umano ay hindi lang daw pulis ang nandoon, may mga kasama din daw umano itong NPA at mga priso. Nako, balikan natin mga kasuper. Legal po ba ang pagtanggap ng otoridad sa pabuya mula sa sibilyan? Panoorin po natin ang sagot ng DOJ sa videong ito. Yes, go ahead. Tuad po doon sa statement ni Miss Cardona kanina na we do not know kung mga legit ba na mga police or mga men in uniform yung kasama doon sa June 10. Yun lamang po at huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito. Panoorin po natin ang buong detalye. Kasi marami po doon nakikita po namin walang mga name tag pagkatapos pinagkukuha yung mga badge dito. And ito pa, I am not saying na this is true or not true, but I think this is worth thinking of and this is worth investigating, Your Honor. Kasi narinig namin na hindi lahat doon ay mga men in uniform. May mga scalawags doon na police na they are not in service anymore, kinuha nila. Mayroon silang kasamang mga NPA. At ito pa ang malala, meron silang mga kasamang mga preso. Aywan ko saan kinuha, baka sa Dapicol. So, Sandali lang, yung information na yan, talagang confirm ninyo yan? Na-confirm ninyo? may nagsabi sa akin. May nagsabi lang, May nagsabi sa akin na narinig niya mismo. But I cannot tell it also, no? Alam mo, kahit nakita ngayon, ma'am, na kapag ginawa ng pulis yan, ako mismo kalaban nila. Kalaban nila ako kag ginagawa nila yan. Kaya nga I am bringing it up today para na malaman na ng lahat. Kasi Sige, tigyo. oh, Colonel Barantan. Oh, nandito ka pala. Akala ko meron kang kuwan. Mabol ka. Colonel Torre, General Torre mo na. Totoo. Are you referring to the raid, yung day of, as you said, day of infamy? yes sir, Ah. June 10. So wala si General Torre noon. Hindi Wala, pa siyang RD noon. Ito na lang, mga ground commanders. Mag-out muna kayo. Please, tayo muna kayo. Mag-out kayo. Pwede pong ma-request yung mga officers po na bago na hindi pa nag-oath. Tayo lang po muna kayo. And have an oath. Sir, sa sina General Takaka General Pespes. Tapos na po sir. Sige po. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seat, sir.
Chair. Nais rin namin sumagot dun sa dalawang sinabi ni Attorney Torion. Unang-una tungkol dun sa RA 6713 na sinasabi niya linabag ni Secretary Abalos. Maliwanag naman sa ang pabuya, ang pera, ang salaping maaaring mabigay sa DILG, pinapalabas ni Attorney Torion na ito ay suhol. Hindi ito suhol. Maliwanag sa batas na ito ay magiging suhol kung binigay ito or inulit ito para sa isang pabor. Hindi man nagbibigay ng pabor si Secretary Abalos. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, ang aming tungkulin na may patupad ng ating mga batas. Ang pangalawa gusto naming sagutin ay ang pagsabi niya, ang sinabi niya ng DOJ daw ay nagkamali dahil hindi namin na-actionan agad ang appeal laban kay Pastor Kibuloy. Itong issue na to, unang-una, nasa korte na to. Kumbaga, kung gagamitin natin yung sinabi ni Attorney Torion kanina, sub judice na ito. So, kumbaga, sinasabi niya na si Secretary Abalos linalabag ang sub judice rule, ngayon, ginagawa din niya. At bukod doon, ang korte mismo ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. So, ibig sabihin, para sa korte, may ebidensya at walang mali ginawang ang DOJ doon sa pagdesisyon sa kaso ni Pastor Kibuloy. Yun lang po, Mr. Chair.